It's a sweet day, it's a sweet life, at hindi mawawala ang pagiging sweet tooth ng mga Pinoy. Kaya nga may mga different delicacies ang iba-ibang provinces. Pero this morning, etong sweet treats na pag-uusapan natin, may twist. Curious ba kayo? Let's watch this. Nagsimula sa simpleng candy design hanggang sa unique and realistic at nakakatakam na design. Sino hindi mag-crave ng pastillas kung ito ang ibibigay sa'yo? Ito ay idea ng isang architecture graduate. Ano kayang story niya tungkol sa sweet success ng kanyang business? Let's welcome Candy Asmundo. Nagsimula sa simpleng candy design hanggang sa unique and realistic at nakakatakam na design. Sino hindi makikrave ng mga pastillas kung ito ang ibibigay sa'yo? Ito po ang idea ng isang architecture graduate and kaya ang story niya tungkol sa mga sweet success ng kanyang businesses. Kaya let's all welcome Candy Asmundo. Hello, Candy! Good morning! Good morning. Happy Friday! Upo po tayo dito. Much. Hi, Candy. Welcome po dito sa Kada Umaga. Bati ka muna sa ating mga kada. Hello po. Good morning mga kada umaga. Yan. Ito, Candy. Pag-usapan naman natin ang iyong pastilya business. Yes po. How did you start? Paano po nagsimula itong business na ito? Ayan, nag-start ako nung college student ako. Architecture graduate po ako. So, nung panahon na architecture student ako, delayed ako graduate. And this is society kasi pag delayed ka graduate, parang iniisip nila, uy, ba't delay siya graduate? Pero ako, sabi ko, Candy, I want to change my life. Kasi ayoko na lumalakad ako sa kalsada na nakayuko ako. Kasi every time, tinatanong nila, Candy, kailan ka gagraduate? So sabi ko, Candy, you have to change your life. So ang ginawa ko po, nung panahon ng nag-aaral ako, graduating student ako noon, so nagtinda po ako ng pastillas. Para sa mga students? Yes po. Isa akong estudyante na sobrang hiyang-hiya magbenta. Pero dahil gusto kong baguhin yung buhay ko, yung ginawa ko, tinapangan ko yung hiya ko, nagdala po ako ng pastilya. So from Cabanatuan, nag-aaral po ako sa Tarlac. Imagine, dala-dala ko yung mga pastillas na yon, binentahan ko yung mga kaklase ko. It takes courage para sa isang mahiyaing estudyante na magbenta. And then tuwang-tuwa po ako that time kasi merong 3 estudyante na bumili sa akin. Para sa akin, dun po nag-start yung negosyo ko. Wow, Candy. Palpakan natin. Kasi alam mo, hindi madali. Tama yung sinasabi mo. Hindi madali ang lalo kapag kailangan mo isabay ang pag-aaral at yung business, 'di ba? Pero bukod dito, meron ka ring reason kung bakit mo 'to ginagawa? Yes po. Para sa pamilya po ba? Yes po, para sa family. So marami nagtatanong sa akin, bakit daw parang graduate ako ng arkitekto pero hindi ko ginamit. Yun, oo. Arkitekto ng bahay pero naging arkitekto ng pastillas. So the reason behind kung bakit ko ito ginagawa is for my family din. So na-experience namin talaga yung matinding paghihirap, nawala yung lola ko nung wala kaming pampagamot. So I think dito ko nakita yung purpose and yung passion ko na hindi lang siya basta magtitinda lang ng pastillas. So para sa akin, I'm very proud na naging arkitekto ako ng pastillas. Hindi ko man nagamit yung profession ko, but marami akong mga tao na napasaya, nabigyan ng trabaho dahil sa business na to. Alam mo, magpalakpak talaga ako sa bawat sagot mo. Kasi ang galing. Pero ito, nag-start ka ng business during pandemic, sabi mo nga, di ba? And then, syempre, may mga challenges, like you said, from Tarlac, di ba? Ganon. Pero meron ka rin naranasang challenges dahil sa pandemic dito sa business? Yes. Share mo sa amin. Actually, hindi ko po siya medyo mahirap nung pandemic kasi yung delivery namin, apakahirap eh. Online selling kami, wala po kaming any physical store. Pero yung business po na ito yung matatawag ko na business na isinilang nung panahon ng pandemic. As in, pandemic business siya. So, maraming mga negosyo na bumabagsak ng panahon ng pandemic. Pero yung negosyo namin, ito yung nag-boom nung panahon ng pandemic. So, sabi ko nga parang in every crisis, there's always an opportunity. And ginamit ko yung crisis na yon to look, okay, Candy, may crisis. Tingnan mo siya in positive way. Kasi most of people, tinitingnan yan eh. Okay, negative, hindi ako lalabas, hindi na ako kikilos. Pero ako, ginawa ko, Candy, tingnan mo to in positive way. So, ang ginawa ko, nilakasan ko yung loob ko dahil yung mga tao nun takot lumabas, umasa talaga sa online seller. And then, doon nag-boom po talaga yung negosyo. Yun ang maganda. Di ba?
we have to take advantage of those Yes, times na opo. feeling natin may mga down times, may mga negative na Yes. nangyayari. Pero tingnan natin yung positive, Tama di ba? At po. gamitin natin yun para sa kabutihan. Pero ito, kamusta naman ang kita? At ikwento mo sa amin, may puhunan ba ito? Paano po kayo nag-start doon sa financial side naman? Ayun. Okay, sabi ko nga, nag-start po ako bilang estudyante. So, Correct. pag estudyante ka, allowance lang yung meron ka eh. Correct. Oo. Pero nung panahon na yon, meron akong 3,000 pesos. Oo. So, that 3,000 pesos, ginamit ko yon para mag-start ng negosyo. And now, I'm earning 7-digit a month. So, marami nagsasabi, pastillas lang naman. Pero that pastillas business is giving me 7-digit a month. Wow, And ayan, congratulations. nakilala kami Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang galing, Candy! At ito, masasabi mo yung sweet success ng yung business. Ito yun, yung parang yung challenges na dinaanan mo. Pero ngayon, 7 digits na. Kamusta Yes naman po. din yung pamilya mo? Are they really proud of you? Yes For po, sure. opo. Actually, yung family ko is very, very proud po sa akin. And pag iniisip ko nga kung paano ako nag-start bilang isang estudyante na broke, as in broke college student na talaga namang gabi-gabi umiiyak dahil na-delay graduate to now na I'm very, on my own definition, I'm successful po. Yes, you Oh, are. yes. So, ayan, proud po sila sa akin kasi now ang goal ko talaga is to earn while making an impact and nai-invite ako to inspire other people then and Yes. sobrang proud sila for that po. You are inspiring us all. Actually, inspiring me as we talk. thank you so for that. much. Kasi minsan na nag-try din talaga tayo mag-start ng business. At minsan pag may konting challenge pa lang, nag-give up na yung Yes, iba. opo. Ngayon, pinag-usapan na natin yung mga challenges na naranasan mo hanggat dumating ka dito sa 7 digits. Yes. Ngayon, na may 7 digits na at very, very successful na ang iyong pastilla business, meron ka bang challenges din dito sa taas? When you're starting a business, it's not paradise per se. At pag mas lumalaki na yung kita mo, lumalaki na yung negosyo mo, mas lumalaki din yung problema mo. Ang mga responsibilities, Yes, opo. di ba? So the bigger the business, the bigger the responsibility. So maraming mga tao iniisip nila na glamorous yung pagbe-business, ang sarap ng buhay, gala dito, gala doon, kumikita ng 7 digit. But araw-araw, ting gigising ka, there's always a problem. Diyan pumapasok yung entrepreneurship eh. Araw-araw, we have to deal problem, solve problem, and hindi yan natatapos. Umagahan, tanghalian, gabihan, problema. And nasanay na kami, ako bilang negosyante, nasanay na talaga ako. Lalo ngayon, as in dumadami, nakaka-receive kami ng thousands of orders a day. Wow! So, sobrang dami pong problema. So, kung paano i-fulfill. Aha. Sabi ko nga po, pag walang order, problema. Yun ang problema pag Yes, wala. pero Oo. pag madaming order, problema pa rin. Good problem yun, Candy. Opo, talagang klaseng problema. Pero sabi ko nga po, pang magiging problema ko araw-araw, sobrang daming order. Araw-araw, okay lang ako ma-stress, okay lang na ako na problemado. So, yun po. Pero ito mga kada, pinag-usapan natin dito yung pastillas ni Candy, pero hindi ko pa sinabi sa inyo na kakaiba po pala ito. Candy, pag-usapan natin dito kung bakit siya kakaiba and why is it so different from the other pastillas na pwede natin, di ba, bumili Opo. kahit saan. Pero yung sa'yo, Very anong unique. ginawa mo? Opo. Bakit ganun? Okay, ang dami pong nagtatanong talaga sa akin yan and ang daming interested. Candy, bakit ba pastillas? Every time na tinatanong ako, Candy, anong business mo? Pastillas. So parang sila, okay, pastillas. But when I say pastillas, it's very unique and extraordinary. So sabi ko, pastillas, pagkaing Pinoy. Very traditional yan eh. Kasi pag nadinig natin, walang boom factor. So ako sabi ko, okay, Candy, very ordinary pastillas, I want it to make it or extraordinary. Extraordinary, Kasi correct. madalas po, ang mga negosyante or tayong mga consumer, nagsasawa tayo sa paulit-ulit natin binibili, Correct. paulit-ulit na nakikita. Aminin man po natin sa hindi ang mga consumer gusto niya ng something bago. Pag may something unique and bago, yan yung tinatangkilik ng tao. And yun yung naging recipe ko for success talaga. Ginawa ko yung very ordinary na pastillas na pagkaing Pinoy na maging extraordinary. Like? Sabi ko nga, yung pagiging arkitekto ko po, nagamit ko talaga. Nagamit mo rin! Yes, opo. Oo. Nagamit ko yung creativity ko sa pastillas. So yung ginawa ko po, in-innovate and ginamitan ko ng creativity. And ngayon talaga, yun yung naging concept ko. Sabi ko, I want it. Ang dami na kasing pastillas industry po eh. Ang dami nagbebenta ng pastillas. So sabi ko, para mag-stand out kami sa market, kailangan maging unique siya. Yes, So, which yun po. is may iba-ibang mga flavor mga Yes kada, po. which matitikman natin ngayon. We are in for a treat, a sweet treat
mga kada, dahil makikita natin kung paano gawin ni Candy ang kanyang mga candy design. Okay? Yes po. Kaya I will call now also Emma Tiglao to try your candy. Here we go. Let's go here, Candy. Mag-demo tayo. Ito yung sinasabi ko na kakaiba po siya, mga kada, because kung titingnan niyo siya, hi Ems, Hi. dito tayo, Ay, meron siya, kala ko pizza. Free taste na kasi agad ako. Ayan. Yan. Uy, sorry. Ito. Here we go. So, ipakita natin sa mga kada natin kung bakit ko sinabi na kakaiba at kung bakit mo sinabi na innovate mo ito, di ba? Nagawang brain. Yes. Ang ganda. Ito, may lechon. Ano pa? May puppy, may street Oh, food. di ba? Kakaiba. Tuhog, chili. Ayan. Oh. Lechon. Ipakita natin sa mga Pakita kada natin. natin. Okay. Here we Ito go. may sili. Uy, ang mahal nito ayan. ngayon. Per kilo, ang mahal po nito 600 mga per kada. kilo. Ito, may sushi. May pizza. Ayan. May pizza. Oh, di ba? Ang cute. For Sa sure. iba't ibang design. Benta-benta to siguro Uy, sa mga bata, no, opo, Candy? yes. Ayun, Benta. no? Pati sa mga Kakaiba. party treats. Lechon ba yan? Yes, Lechon! it's a lechon. Ang ganda. Ayan, pastillas, lechon. Oh, di ba? Pwede Di ba sa po? mga celebration. Actually, no? Sa Yes, mga opo, events. sa mga celebrations. Yan, mga madalas client mo yung mga events. Napit-pit Opo. yung Kasi di ba lechon. maganda i-customize mo kung anong gusto mo. Pero paano mo to ginawa? Ayan, no? Meron tayong demo dito, no? Na ipapakita sa atin Okay. kung paano natin gagawin ang mga candy ni Candy Esmundo. Here we go. Candy Do. Bakit po Candy Do, Candy? So, ang pangalan ko po is Candy. So, palagi ko talagang tinatanong, ba't ba sa dinami-dami ng pangalan sa mundo, bakit ba Candy? Kasi parang lagi nilang sinasabi, ang tamis naman pangalan mo, asan si Lollipop, nasan si Dynamite. So, ngayon ko naintindihan, I'm Candy for a reason. So, kaya ako ginamit yung pangalan ko, Candy Do. So, from my name po. Ang cute. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.